Mga guro ang ikalawang boses na narinig natin kasunod ng sa ating mga magulang. Sa kanila tayo natuto at malaking bahagi sila ng paghubog ng ating pagkatao. In any part of the world, no, kapag may isang tinatawag na medical school, ang unang-unang subject matter nila, anatomy. Pero paano kung ang teacher mo ay tahimik at walang imik? Dahil ang totoo, wala na rin siyang buhay. At walang ibang bagay na pwedeng magbigay sa iyo ng pag-aaral ng maganda na katawan ng tao kung hindi ang bangkay ng isang tao na once upon a time ay isang buhay na tao. Tanghaling tapat nang makatanggap ng tawag ang staff ng College of Medicine sa University of the Philippines, Manila. May namatay raw sa partner hospital nila. Kaya noong oras din yon, pinick up na nila ang bangkay. Umuulan na nang makabalik ang technicians, bitbit ang kinuha nilang bangkay. Diniretso ito sa morgue para iembalsamo. Siksikan sa laboratorio ang freshman students ng UP Manila College of Medicine o UPCM. Hindi sa libro manggagaling ang lesson nila ngayong araw. Pumwesto na sila sa kani-kanilang istasyon, kung saan iba't ibang bahagi ng katawan ng tao ang naghihintay. Bago magsimula, taimtim munang nagdasal ang lahat. And glad that they may have reward from you for offering their flesh to further the learning of the medical arts and the sciences of men. Sa klaseng ito, mga bangkay ang guro. Ika nga sa Ingles, the dead teaching the living. Medial epicondyle. Second to first. Origin niya, medial epicondyle. Ito yung grabe. Subsinus very good. So, titignan mo si Sampolus. 3rd century BC pa lamang ay gumagamit na ng bangkay ng tao ang mga taga-Europa bilang bahagi ng pag-aaral ng medisina. Hanggang ngayon, para kay Professor Rafael Bundok, chair ng Anatomy Department, malaking hamon para sa first-year medical students ang matuto mula sa kanilang silent mentor. From day one, kapag inorient namin ang mga medical students namin, yun ang aming sinasabi. Marami silang guro, profesor na makakaharap. Buhay, kami yon, no? Pero hindi kami importante. Ang importante yung unang-una nilang makakaharap na silent mentor. Silent, tahimik, mentor, guro, di ba? Bakit ang tawag namin silent mentor sa mga bangkay na ito? Kasi hindi sila nagsasalita. Pero ibibigay nila yung buong katawan nila para pag-aralan. Yun ang ultimate sacrifice sa tingin ko sa medisina. So, hanapin nyo, sabihin niyo sa akin pagkahanap nyo. Si Magnus, si Longus, tsaka si Brevis, tsaka si Obturator Externus. Right? Kanino? Like the ulnar, oh my God. Kasi ano, ulnar. Kumpleto ang bawat bahagi ng katawan. Nakalaan para pag-aralan. The brachial artery split into both.
Sila ang lab technicians ng UPCM. Sila ang nag-e-embalsamo, naglilinis at nagsiset up sa mga bangkay kapag gagamitin na sa klase. Matinding tapang ng sikmura raw ang kailangan sa pagmementena ng mga katawan. Yung iba kasi kapag nag-apply, pag nalaman nila, mga ayaw na. Siyempre, kailangan lakas ng loob. Dapat yung, alam nila, dapat yung hahawakan nila, doon pa lang. Tapos yung educational requirements, at least sa college level. Yung filing ng cadaver nun, sobra-sobra na yung pagpasok mo sa isang kwarto, kakapit talaga siya yung amoy. Yung mga chemicals na yun, delikado po ba yun? Kasi medyo may amoy din siya eh. Yung sa traditional, ang ano lang naman doon, yung formalin tsaka pinol, no? Pero yung sa soap and balm, ng mas toxic. Kaya naka-PPE talaga kami, full PPE tsaka gas mask pag naghalo ako ng gamot na yun. Ito na yata ang pinakakakaibang trabahong natuklasan ko. Nakabibilib ang tapang ng grupo ni na Kelly para tugunan ang bigat ng kanilang responsibilidad. Kailangan kasing mapangalagaan at mapahaba ang kasariwaan ng mga silent teacher sa kabila ng araw-araw na exposure nito sa classroom. And we want to know its size because if you see something on eggshell, remember these are Kabilang sila sa mahigit 200 freshman med students ngayong taon. Gaano man kamoderno ang teknolohiya sa kasalukuyan, ang mga bangkay sa mesa pa rin ang itinuturing nilang pinakamagaling na pinagkukuhanan ng kaalaman. Gaya na lang ni Jillian at Anton. Mas na-appreciate ko yung labs. Doon ko po talaga na-visualize, nakikita. So parang mas na-appreciate ko. So parang nagka-complement naman po sila sa isa't isa. Kakaibang karanasan naman daw para kay Jillian nang makaharap niya sa unang pagkakataon ang mga silent mentor sa laboratorio. Sa umpisa po may parang maninibago po talaga. Parang may pagka-shock factor po talaga yun. Kasi yung parang, kasi kapag cadaver ng tao, maiisip mo talaga, buhay po to dati, buhay sila. Pero bilang isang medical student, hindi mo dapat sila tingnan bilang bagay lang, dapat bilang tao. Aminado si Dr. Bundok, mahirap pag-usapan sa labas ng laboratorio ang ginagawa ng medical students. Malaking bahagi ng kulturang Pilipino ang pamilya at relihiyon. Para sa iba, labag dito ang paggamit ng katawan ng tao sa pag-aaral ng medisina. Sa kabilang banda, importante rin ang masusing pag-aaral sa larangan ng medisina. Para sa mga tubong marawi na medical freshmen na sina Haz at Nana, wala namang issue sa kanila kung kasama sa pag-aaral ang aktual na bangkay ng tao. Mahalaga raw kasi para sa kanila ang mapalawig ang kaalaman sa medisina. Pinsan ko parang it's a very simple disease, dengue, gano'n. Pero hindi siya nagagamot kasi kulang nga. Tsaka walang pumupunta ng probinsya, mahirap siya ma-access. So yun nga, parang naisipan ko na, why would I just complain about it every day when I can do something about it? So yun, naisipan ko talaga na maybe the best thing I can do is to become a doctor for my community. Sa paniniwala ng mga Muslim gaya nila, dapat inililibing agad ang mga patay. Sa amin po, you give them the same respect you give to people who are alive. Kaya yun nga po, you bury the body as early as possible kasi they deserve that respect. So yes, there is a conflict kasi in my family. I don't know about the other Muslim families kasi sinasabi sa amin parang what the dead feels, parang nafe-feel niya pa rin yung na-experience niya kahit patay na siya. So parang sa amin, if in this cadaver dissection, of course parang medyo not as sure about it. Medyo iffy. Medyo we still feel a bit iffy about it. Pero of course there are exceptions, and yung exceptions dito is if it's for the sake of learning, and second if it's for the sake of parang autopsy, mga investigations. Aminado rin si Dr. Bundok na hindi madaling tanggapin ng ating kultura ang paggamit ng bangkay sa anatomy subjects. Lahat ng tao, grabe ang paggalang sa
kamag-anak na namatay. Diba? Yun ang problema sa buong mundo eh. Yung ating mga taboos, okay? Pero ang nakakagulat dyan, Mav, sa buong mundo, maski anong kultura, maski anong reliyon, maski anong paniniwala, alam nila na dapat magkaroon sila ng doktor. Alam nila na ang doktor nila para maging mahusay na doktor, dapat mag-aral ng anatomy. As long as everything is ethical. As long as yung bangkay na asa mesa namin na pag-aaral estudyante ay napunta dyan na nararapat sang-ayon sa batas ng gobyernong meron ng medical school. Dagdag pa ng propesor, hindi lang daw nila tinitingnan ang mga labi sa siyentipikong aspeto. Sa bawat simula nga raw ng semester, nagsasagawa sila ng misa para basbasan ang mga cadaver. It's a very solemn ceremony, no, na talagang dapat present lahat, pati mga professor present, no, na etong mga bangkay nito ay dapat respetuhin. Sila ang unang magiging pasyente nyo, sila yung magiging guru nyo, at dapat bigyan ng paggalang. Gaano man karangal ang adhikain, hindi pa rin madaling makumbinsi ang marami sa atin tungkol sa voluntaryong pagdodonate ng mga katawan ng namayapang kamag-anak. At ito ang problema ngayon ng UPCM. Kulang na ang mga bangkay para sa laki ng klase. Ayon kay Dr. Bundok, may Memorandum of Agreement ang UPCM sa isang government institution para dalhin ang unclaimed body sa kanila. Sa isang buwan, gaano karami pong cadavers yung dumadating sa atin? Before the pandemic, ang ratio na kami estudyante sa isang cadaver, sa isang silent mentor ay 6:1. Ideal pa rin yun. Mapakaganda nun. Almost in all developed countries, 6:1, 4:1. Unfortunately, after the pandemic, nakakagulat. Now, ang ratio namin is 20:1. So we have to break our class into 2 sections, no? Para maging 10 sa isa. 20:1 is just too much, too many. Wala matututunan yung iba. Iba nakasilip lang kayo sa balikat ng mga kasama nila. Di ba? Yung malapit, sila yung nakakapag-dissect. Dati, 6:1, lahat sila nakakahawak ng husto na nakikita nila yung kalamnan na mabuti, na susuri nila mabuti, na da-dissect nila na maganda. Opo. And you feel, Doc, na nakaka-apekto talaga sa quality ng magiging graduate? Definitely, definitely. Dapat talaga manumbalik yung dati naming ratio na 6:1, which I'm afraid is going to take some time. So kung magko-contract siya, ano gagawin niya? Mas marami na rin daw medical school ngayon sa Pilipinas, kaya marami ring nag-aagawan sa limitadong supply ng mga bangkay. At matapos maging batas ang Doktor para sa Bayan Act na nagbibigay ng medical scholarships kapalit ng serbisyo sa bayan, mas marami ring estudyante ang nangangailangan ng silent mentor. Kapag doktor ka na, sa bilis ng teknolohiya na dumadating sa atin, no, ang daming gamit na dapat matutunan ng isang doktor sa paggamit. So maski espesyalista ka na, nagbabago yung mga instrumento, gamit para paggalingin ng kapwa natin Pilipino. At dapat matutunan natin parang gamitin yon. Para matutunan natin para gamitin yun safely, we have to practice, mas pangit na pakinggan, practice on cadavers. Diba? Alam ko sa kababayan natin, ang pangit ng salitang pinagpa-practicean eh. Pero ano pipiliin mo? Pag-practicean ka, ikaw unang gamitan ng instrumentong yon, nabuhay ka at magkamali? O mag-practice muna isang espesyalista sa isang bangkay o cadaver? Ang tawag namin sa cadaver, hindi bangkay. Silent mentor, tulog na guro. Anumang espesyalisasyon ng doktor, kailangang dumaan sa anatomy classes. Kaya malaking problema na kulang na ang mga katawang pwede nilang pag-aralan. Mula 1905, ngayon lang daw ito naging problema sa UPCM, sabi ni Dr. Bundok. Mula sa 30 bangkay na pinaghahatian ng freshman students, ngayong taon, 10 bangkay na lang ang paghahatian ng 200 estudyante. At ang mga bangkay, kalimitang 1 taon lang ang itinatagal. Kaya paano na sa mga susunod na taon? Dapat may gawin tayo, no? So we have to turn to technology.
Isa sa mga nakita nilang solusyon ang immersion tables. Meron kami ginawang special na table, ilalagay yung cadaver doon. Pag hindi ginagamit yung cadaver, lumulubog sa isang solution. Kaya ang tawag immersion table. Yung solution na yun, maprepreserve namin yung cadaver for at least another 3 to 4 years.